Hello mga Cravers, welcome back to my YouTube channel, and to this vlog is kakaiba po ito mga Cravers. Hindi po siya cooking show or vlog. So, ang topic po natin ngayon is paano makapunta or mag-apply dito sa Finland. So, yung topic po natin about doon sa government to government na sa Pilipinas at yung sa Finland is yung 90,000 na sahod, yung news sa balita dyan sa TV. Posibleng abot sa daang-daang Pilipinong manggagawa ang kinakailangan ng Finland. Bukod sa halos 100,000 pisong halaga ng buwanang sahod, pwede ring isama roon ang pamilya ng Pinoy worker. And how to apply po? Paano mag-apply? Yung agency, process, and expenses. Arrival process dito, pagdating dito sa Finland. And living expenses. So, itong 4 topics na to mga Cravers, step by step po natin. Since based on my experience, ma-share ko sa inyo para po makatulong din kung paano mag-apply dito sa Finland. So ito mga Cravers, yung bagong ngayon dito, yung mga offer sa mga every field na pwede nyo mapasukan. As a nurse, yung healthcare assistant is pinaka-minimum na sahod is 1,900 euro. About naman sa mga cook, like working in hotel and restaurant, ang pinakababa is 1,800 up to 2,500 euro per month. Sa cleaner naman or utility is 2,000 euro. So, yun po yung mga pasahod dito mga Cravers. So, aside from that, na minimum na sahod mo, kung gusto mong kumita pa, meron pong pwede kang mag-extra ng another company to work as a cook, like for example, kasi dito, in your first year, up to 5 years, kung ano yung nasa kontrata mo or nasa visa mo, yun po yung maging trabaho mo hanggang matapos mo yung 5 years na extension. At pagkatapos nung 5 years na yun, pwede kang mag-apply as permanent. Yun po yung mga Cravers. So, napakarami pong mga opportunity dito na pwede nyo pong i-grab kung andyan kayo sa Pilipinas. Marami po, hindi lang po isa. So, dito sa Finland mga Cravers, napakaganda po ng sistema ng government nila. Like example, pag nawalan ka ng trabaho or na lay off ka kasi nga nagka-problema ang company mo, ang government po mismo mga Cravers ang magbigay sa'yo ng support. Like financial support and mga trainings kung gusto mo. Yun po ang na-experience ko dito mga Cravers sa aking paninirahan at pagtrabaho dito sa Finland for 6 years. So next nating topic mga Cravers is yung paano mag-apply, kung saan mag-apply. So ang may suggest ko is yung mga agencies na qualified na mag-hire ng tao, which is registered siya sa DMW. So una pong agency na pwede mo yung apply mga Cravers is yung Baruna. Baruna kasi ito yung agency ko dati. Nag-hire sila ng cook, waitress, waiter, at mga nurses din for Finland. Yun ang hina-hire nila. Pangalawa is yung Silk Road na agency rin, which is nag-base dito sila sa Finland. So sa mga agency ito mga Cravers, ilagay ko lang yung link sa description nitong video na to para doon kayo mag-click. At pangatlo, yung pinaka-legit talaga is DMW na kailangan yung i-check lahat ng ma-apply nyo. Kasi si DMW talaga yung pinaka-source ng pag-hire ng mga tao for abroad like OFW. So, dito naman tayo sa processing. Sa process mga ka-Cravers, based on my experience, yung Baruna, sila po yung nag-handle lahat about dun sa visa process. Sila yung nagbayad. And then, sa medical naman, tayo na po gagastos nun. So, dati yung nagastos ko about sa aking medical is nasa mga around 20,000 or more, I think. Kasi, yung time na yun na nag-medical ako mga Cravers is pabalik-balik ko dahil sa blood pressure kasi nga, history ng high blood. So far, okay naman po ako dito ngayon dahil sa klima, malamig. So, hindi na ako nag-take ng gamot. And then, dun sa visa naman, si Baruna na ang nagbayad. So, pumunta kami ng Malaysia noon.
may plane ticket from Baruna. Yung sagot lang namin doon is yung hotel namin doon sa Malaysia. Doon kami appearance doon kasi wala pang noon, yung dyan sa Manila mag-process. Pero ngayon, I think meron na dyan sa Manila. So about po sa pag-process ng visa dyan sa Pilipinas, meron na po tayong embassy ng Finland sa Makati. At pwede din po kayong pumunta doon sa BFS Global. So doon po yung nagpa-process ng visa. So sa payment po ng visa application is nasa 420 euro. Kung hindi ako nakakamali, baka tumaas na po. Baka aabot na siya ng 450. Basta ganun po yung presyuhan ng visa, mga Kribers. Doon lang po kayo magbayad mismo sa VFS or sa embassy. Once na mag-visa na kayo after nung medical nyo. Kasi kailangan po ng medical is fit to work bago kayo magkaroon ng visa appearance or application. So, first and foremost, kailangan gawin is yung passport, mga Kribers. Dapat yung passport nyo is valid at least 2 years bago kayo mag-apply for Finland or abroad. So now, dito naman tayo sa mga Kribers, yung requirements. Yun nga, isa na yung passport. Yung medical certificate, kailangan din yun. May vaccine certificate pa. At saka yung, of course, yung employment certificate nyo, yung NBI, lahat-lahat na. Yun ang kailangan for processing and requirements, mga Kribers. Sa mga expenses naman, like sa medical is, let's say, 30,000 magastos nyo. Then yung plane ticket, mga Kribers, sa Baruna naman kasi is, based on my experience, pwede kayong umutang ng ticket. So si Baruna nang magbabayad nun. Pagdating nyo dito, saka nyo i-monthly payment. Pwede yun. Pero kung may pera talaga kayo pambili ng ticket, much better, mga Kribers, kasi makasave kayo. At hindi ganon kalaki yung maikaltas nyo monthly kung mapunta na kayo dito sa Finland. So, once na ma-okay na lahat, mga Kribers, like fit to work na kayo, tapos may visa na kayo, may plane ticket na kayo, at may schedule na kayo for flight, yun na po yung excitement na process or na moment na mapunta na kayo dito. So, maraming naghahalong yung expectation nyo sa mind nyo. Pero, ang may advice ko lang, mga Kribers, whatever your position dyan sa Pilipinas or from other countries na nagtrabaho kayo, if you want to come here in Finland to work, like for example, if you're manager, if you're head chef, or if you are sous chef, you will be back to zero po, mga Kribers. So, isit aside nyo po yung position na yan, back to zero yung mentality, yung mindset, para po hindi kayo ma-culture shock pagdating dito. Kasi, as a cook dito, mga Kribers, kaya po medyo malaki yung offer compare sa ibang bansa, like Asian countries, or dyan sa Middle East countries, mas malaki po dito kasi nga, para pong all around kayo tayo magtapon ng basura, sometimes maghugas ng plato, maglinis ng sahig, ganun po, mga Kribers. Halos all around po tayo. Sometimes mag-serve tayo, ganun po. Kaya po, ihanda nyo lang sarili nyo na kaya nyong gawin yan. Kasi nga, pag hindi, ang problema is, yun nga, ma-culture shock kayo at hindi kayo makatagal dito. At pangalawa pa pala, dun sa processing is mayroon kayong tinatawag na yung trade test. Upon interview, pag nakapasa kayo, mayroon mga process ng interview. Interview, tapos mag-i-exam, then trade test. Yung trade test, yung yung actual cooking nyo, yung skills nyo. Titingnan kayo ng employer kung gaano kayo kabilis, gaano kayo bilis kumuha ng pag-adapt ng sistema or yung sa ordering, like for example, pabilisan ba. I give you an example. Nung pag-trade test ko, binigyan kami ng 5 na menu ang pinapagawa, yung recipe. Like starter, soup, tapos may steak, mayroong pasta, at saka salad. Ang ginawa ko, mga Kribers, pinagsabay ko lahat na ilabas yon. Kasi wala namang sinabi na
Ganito mo na ilabas, salad mo na, wala naman eh. Ang kasi tinitingnan nila kung gaano kakabilis kumilos. So pinagsabay ko lahat yon, which is sa awa ng Diyos, nakapasa naman lahat, na okay naman. Yun nga, nakilala nga ako nung yung isang taga-Baruna doon na si Miss Rica. Dahil doon sa kabilisan ko, hindi niya ako makalimutan ito sa Finland ng pagdating namin. So yun nga, dito na tayo sa arrival mga Kribers. Upon arrival, may mga process na gagawin. Like, unang-unang gagawin is mga Kribers is mag-exam kayo ng hygiene passport. Yung hygiene passport mga Kribers, ito po siya yung tinatawag na lisensya as a cook. So, ito po yung mga Kribers, yung hygiene passport. So, lifetime license to siya. So, yung exam, kailangan nyo talagang mag-review. Pero madali lang naman 40 items lang mga Kribers yung examination. Kasi bago kayo i-exam, magre-review muna eh. Yun yung kagandahan. Kaya sigurado talaga makapasa. So, ito yung mga Kribers yung visa card na makuha nyo. At ito din po yung ipakita upon registration sa DVB or Maestrate yung tinatawag dito. So, yung kulay is same lang po sa permanent. Sa akin, permanent na to eh. So, yung may marka pa dito, letter P. So, yun po yung mga Kribers. And then, next na process or gagawin nyo upon arrival dito, yung bank account nyo. So, kukuha kayo ng bank account. Marami po, like for example, if kay Baruna kayo, si Baruna po ang magpa-process na tulungan kayo. Pero kayo mismo ang makipag-usap doon sa teller ng bangko. So, ito yung bank account, ATM card. Yun po yun, yung bangko, mga Kribers. At next, yung lastly is yung tax card na tinatawag yung Vero. Importante ito mga Kribers kasi dito sa Finland, ang pinaka-importante nila is yung declaration mo ng tax. Pinaka-malaking kaso po dito if nagkaroon ka ng tax problem. Yun po yun. Kaya, your income dapat accurate yung pag-declare mo tapos ipasa mo. Kasi ikaw mismo mag-compute mga Kribers kung magkano yung kinikita mo in a month. Like for example, kumikita ka ng 3,000, dapat yun ang i-declare mo sa Vero or sa tax. Kasi sila yung magbibigay ng percentage nun. Like for example, if you earn 3,000 euro per month, you will have 14.5% tax. Yun po ang kakaltas ng gobyerno sa iyo. Kasi si Finland, kumikita sila sa tax. Kaya po maganda yung benefits dito dahil sa tax. So, yun po yung mga Kribers, ang pinaka-last na gagawin. So, pag na-complete nyo yung mga Kribers, yung mga documents na yan, so, ayun, may schedule na kayo ng trabaho. Diretso na yan. Tuloy-tuloy na yan trabaho dito. So, ang mangyari niya mga Kribers, pag nagtrabaho kayo, maraming adjustment ang gagawin nyo. Malaking adjustment. Yun nga, yung mindset nyo, dapat i-lower nyo yung self nyo kung ano mang meron kayo dyan sa Pilipinas or sa ibang bansa na galing, mga posisyon. Set aside nyo muna yan para maging successful kayo dito mga Kribers. Kasi based on my experience, marami ako mga kabats. Halos naman tayo may mga may medyo mataas na experience eh. Kaya yung mga kabats kong iba, talagang hindi nila kinaya umuwi ng Pilipinas. I don't know what happened to them. Kasi yung isa, yung kasama ko, nasa Canada na rin siya kasi nga hindi niya kinaya yung magtapon ng basura kasi nga may posisyon siya, consultant daw siya ng restaurant, pero wala tayong magawa eh. Decision niya yun. So, for good naman kasi nga ando na siya sa Canada ngayon, which is okay naman rin. Ngayon lang. So now, pag may trabaho na kayo, meron na kayong Kila card. Ito yung Kila card. Ang Kila card na Kribers, ito yung government na parang insurance. Like for example, mawalan ka ng trabaho. Si Kila po ang magbigay sa iyo ng unemployment benefits na allowance.
yung daily allowance niya, I think nasa 34 euro per day. So for 5 days, yun po yun. I-compute na po yun. Pero pag natanggap yung allowance or ano nyo, monthly allowance nyo as in unemployment, kakaltasan din po ng tax yan. So, pagkatapos, kukuha din kayo ng police ID. Ito yung pinaka-importante mga Kribers, yung police ID. Kasi ang police ID is powerful than sa ating visa. Kasi si visa, hindi siya masyadong ino-honor ng mga bank or mga ano dito. Si police ID talaga ang pinaka-powerful dito. Pag meron ka nito, pwede ka nang mag-transact online, basta pwede rin mangutang, pwede basta ano kasi dito mga Kribers, madali lang mangutang, lalo na pag maganda yung credit history mo. So, pag meron naman kayo na driver's license dyan sa atin, pwede nyo ipapalit dito mga Kribers without any examination. So, magbayad lang kayo ng around 80 euro dati yung bayad ko. Mapapanood nyo yan sa vlog ko. Matagal na yun pero sinishare ko din yun kung paano kumuha ng license. Ito po yun, license mga Kribers. So, yung license ko, compare din sa atin, nakalagay dito E and B. So, 1 and 2 sa atin yan. So, ito naman po, yung kapareho ng Kila, yung insurance to whole Europe, yung medical insurance to, pwede ito. So, yun po yung mga Kribers ang makuha nyo upon arrival dito sa Finland. So, yun po yung process, kung gaano ka tagal, gaano kadali na kukunin, at mga importanteng gagawin upon arrival here in Finland. So, yun lang. So, living expenses na tayo mga Kribers. Unang-una is yung house rental. Pag bago kayo dito, like for example, if Baruna kayo, si Baruna po, magpo-provide po ng accommodation, which is 450 euro per head ata. Dati, yun ang rate nila So, yung 450 euro per head, may kasama kayo sa kwarto, bali dalawa kayo. Kasama na po yung tubig at saka kuryente nun, pati wifi. Yun po yung kasama nun. And secondly is yung bus card nyo. Ito yung bus card. Monthly nito is I think nasa 70 euro or 75 kasi nagtaas na ngayon Yung zone nito is zone A and B. So itong bus card na to mga Kribers is unlimited ride to. Kahit ilang beses kang sumakay ng bus, train, tram, at saka may boat din sila. Yung parang dito, yung government na affiliated sa government na tourist boat na pupunta dun sa island. Yun po yung nito, yung advantage nito. 1 month, 70 euro, unlimited ride, kahit ilang beses kayong sumakay. Yun po yun mga Kribers. At ang kagandahan dito, yung transportation, napakaganda. Yung train nila mga Kribers talagang nakapunta rin ako sa iba-ibang lugar dito sa Europe. Mai-compare ko is napaka-systematic yung transportation nila dito mga Kribers. At saka yung train, napaka-linis. Parang aeroplano nga, pagsasakay ka ng train. Napakaganda mga Kribers. Yun po yung ma-share ko. Ang experience ko dito. Yung environment, yung klima, at saka pag summer, napakaganda mga Kribers. Kasi nga, nag-enjoy kami ng kapatid ko na mag-fishing. Kasi mahilig na ako mag-fishing Mayroon din na po akong mga vlog niyan. Kung gusto nyo mapanood. At saka dito sa fishing, kailangan nyo kumuha ng license which is 47 euro for 1 year. So, pwede kayong mamingwit na hindi kayo magpanaylingon if may manghuhuli ba. Kasi nga, huhulihin ka talaga mga Kribers pag nalaman nila na wala kang license to fish. So, yun po. So, yun nga, ang monthly payment dito sa house, if hindi kayo sa Baruna, if kukuha kayong sarili nyo, may studio type na apartment which is 800 euro per month. So, idagdag mo pa yung kuryente, which is yung kuryente nasa mga 40 euro per month. Tapos tubig, yung tubig is 25 per head. So, yun po yung mga expenses. Plus, yung bus card natin is 70 euro. So, yun po yung total expenses nyo aside sa food. So, sa food naman mga Kribers, pag
dito kayo napunta sa sa mga buffet restaurant kasi minsan yung mga manager o mga head chef nyo, yung mga finish na katrabaho nyo, maawain po, mga babait po sila. Nagbibigay po sila ng like for example, mga tira. Pag hindi na kailangan, pwede mong dalhin yan. Basta wag po kayong mag-grocery na kung kukuha, wag. Ang gagawin nyo is magpaalam kayo if pwede ba. Kasi nga, pag nahuli kayo talagang malaking no-no, malaking problema yon. So, yung sa grocery, depende naman yan sa inyo mga Kribers kung magkano budget nyo. Sa akin kasi, diskartihan lang. About dun sa bigas dito mga Kribers, yung bigas na binibili ko is nasa 9 euro for 5 kilos is yung jasmine rice. So, ang ginawa ko mga Kribers, yung may mga lata kasi dito. Pag kayo po ay masipag at hindi mahiyain, pwede po kayong kumita na legal way at walang tax, yung pamumulot ng lata ito. Yung lata ng Pepsi, hindi po to sponsored, nasa 15 cents po, centavos ang presyuhan. Dito naman sa 500 ml na bote is nasa 20 centavos po siya. Yun po yung presyo mga Kribers. Ito po yun, yung presyo niya. At pangatlo is yung litro is 40 cents. Ayan po, mga Kribers. So, ito po yun. Napakaganda po nito, process dito. Unlike sa atin, tinitimbang, dito, social po mga Kribers, ihulog niya sa bindo machine. Di pa kayo, marami po mga Filipinong gumagawa dito kahit na iba, yung mga matataas na, namumulot kasi nakaka-enjoy. At saka, hindi ka naman, yung maghalo kayo sa basuran, Minsan, mga finish na, umiinom nito, nilalagay nila sa tabi kasi alam nila may namumulot mga Kribers, which is parang tulong na rin nila sa mga taong nangangailangan. So, yung iba, mamulot lang sa gilid, pag may madaanan, minsan naman yung iba, sumusilip sa basurahan. Yun po yun. Sa, yun nga, sa naman, dito sa electric expenses natin, yung electricity is nasa 40 to 50 euro per month. Depende po yun sa laki ng bahay. Kasi nga, kung yung bahay mo is yung studio type, so yung expenses mo ng kuryente nasa mga 40 or siguro mga 35. Pero pag 2 bedroom naman, yung expenses mo ng kuryente 50 to 55. Pag 3 bedroom naman, is yung kuryente mo is around 60 euro or more. Sa water expenses naman, may mga apartment dito na per head po yung pabayad nila ng tubig. So, 25 euro per head. Doon sa wifi naman, yung sa wifi is po yun sa number nyo. Like, for example, yung mga provider na like Globe, dyan sa atin, Smart. Dito naman mayroong DNA, Telia, Elisa. Sila po, tatlo po silang provider. So, pag halimbawa doon ka sa tulad ko, DNA. Yun po yung wifi na kinuha ko. So, si wifi, ang presyuhan niya is nasa 15 euro per month. Then, yung plus monthly mo ng number mo sa yung cellphone number mo, yung sa akin is 30 euro per month. So, may wifi ka sa bahay, yung sa number mo naman, may data ka sa outside ng bahay. So, anytime, anywhere, malakas po ang signal dito. So, yung 30 euro mo, unlimited calls, entire Nordic countries, and yung wifi mo, yung data mo, unlimited din siya. Walang yung tulad sa atin. Pag naubos na yung data mo, talagang wala na ito. Wala. Malakas po yung signal dito mga Kribers. Kahit nasa ilalim ka pa ng subway, nung sasakay ka ng train, meron pa pong About naman sa tax mga Kribers is, depende po yun sa declaration nyo ng income nyo. So kayo po mismo ang magde-decide kung magkano yung i-declare nyo sa government. Pero, ang pinakanuno po, pinaka-bawal pong gawin is yung pag-declare nyo na hindi tama. Kasi, kahit anong gagawin nyo mga Kribers, once na yung sahod nyo papasok sa bangko, malalaman yan sa government.
Kasi yung number mo, yun po yung connected lahat ng mga transaction mo dito online, like sa government, bank, pati din yung sa ano mo sa Interfinland mo. Ganun din po. Sila po yung gagamitin mo yung number mo. So, yung iba nga, ako tulad ko yung pinaka gross income ko, pinaano ko pa, tinaasan ko pa. Bali, nag-buffer ako ng 200 euro per month para at the end of the year, meron akong tax refund, which is pwede ka rin makaroon ng tax refund na 800 euro. Pwede na yun, di ba? Pambili na yun ng plane ticket bakasyon. So, yun po yung mga advantages pag mag-declare ka ng tax na tama, mga Krivers. At isa pa po dito, yung klima natin dito is mayroong winter, spring, summer, and autumn. Yun po yun, 4 lang po yung ano natin. So ngayon, dito sa Finland, January po tayo, January 28, winter pa po dito, malamig. So pag summer naman mga Krivers, yun po, busy po yung restaurant. At saka maraming extra na pwede nyo mapasukan. At pwede rin mga activities na gawin nyo. Pwede kayong mag-biking, mag-scooter, jogging, or mag-fishing. Kahit anong activities after work para po mabalance nyo yung daily routine nyo mga Krivers. At yung summer dito, nakaka-enjoy, nakaka-amaze kasi nga yung araw, hindi po mag-sunset. Tuloy-tuloy po siya. Kahit alas 12 ng madaling araw, meron pa pong sun na Kasi nga yung iba, nagja-jogging pa nga kahit alas 10 na ng gabi. Yun po yung mga Krivers. At pag papunta na naman sa yung autumn, yun po yung mga month of July to August. Yun po yung mag-harvest kayo ng blueberry sa forest na free. Libre lang po yung mga Krivers. Wala po. Pwede nyo pong ibinta pag marami kayo na harvest. Pwede rin yung gawin yung kahit basta maka-harvest kayo ng blueberry, strawberry, mga wild po yun mga Krivers. Cranberries, meron din. At saka yung isa pa, ano pa ba yung nakalimutan ko yung pangalan isa. Ring naman mga Krivers, pwede nyo ma-harvest is yung mga mushroom. Pwede din kayong mag-forage ng mga mushroom dito. Dito po kasi sa Finland, pag nasa forest, kahit sino may-ari niyan, libre lang po manguha. Kasi nga, inaano ng government na i-free lahat sa mga tao yung nature na ma-harvest ng tao. Yun po yung mga Krivers. Yun po yung mga advantages pag nandito po kayo sa Finland. Maganda po yung government system nila sa healthcare. About dun sa pag may problema kayo sa health nyo, magpa-check up kayo sa hospital, kailangan nyo ng laboratory or kailangan nyo turukan ng mga gamot. Automatically po mga Krivers, talagang pinoprovide lahat doon sa hospital na hindi ka magbayad. Pero at the end of the day, meron po silang bills na invoice na ibigay sa'yo, pero which is mura lang kasi nga si Kila mismo ang nagbabayad ng pinakamalaking bills noon. So, what I mean is, hindi tulad sa atin na bayad muna bago ka magpa-laboratory, bayad muna bago ka magpa-turok ng gamot o iinom ng gamot. Dito, hindi po. Gamutin ka muna bago ka pabayarin. Yun po yun, mga Krivers. At saka sa mababang halaga. Yun po yung mga benefits na makuha nyo dito. If you are, may pamilya kayo, yung mga anak nyo, pag nakuha nyo dito, libre po sa school. Walang bayad po. May free food pa po doon sa eskwelahan pag nag-school na yung anak nyo. Yun po yun, mga Krivers. At may allowance pa sa government for transportation. Based on my experience, mga Krivers, yung pinakaunang sahod nyo, pinaka-minimum is 1,800. So, yun ang gross income. Pag bawasan po ng tax yan, kasi yung tax niya nasa mga 12%, I think.
Kung hindi ako nakakamali, pwede nyo i-correct yung mga Kribers pag naano nyo. So, bawasan pa siya ng 12% plus. Bawasan pa rin siya ng pension. Ang kagandahan ko dito, every month, bawasan kayo ng pension para may at the end of the yung career nyo na gusto nyo mag-retire, may matanggap po kayo mga Kribers. Bawasan ng pension, bawasan ng medical insurance nyo sa company nyo kasi si company nagbabawas po ng medical insurance, bali 50-50 ata. 50% kay company, 50% sa inyo pag nagka-problema sa medical. Yun po yung mga expenses na ibawas. So, sa 1,800 po mga Kribers is 1,200 lang yung manit or more. Ito lang po yung estimation ko lang mga Kribers, no? And then, sa mga expenses natin like house rental. If house rental, doon po kayo sa sharing apartment, mayroon po tayong 450 per head. So, yung house rental. Including na po siguro yung tubig niyan. Ay, no. I think yung tubig eh. Including. So, meron nagpa-rent dito na yung 450 na yan, including na yung tubig at saka kuryente. So, depende po yun sa mahanap nyo. Pero kung hindi po siya included, yung 450 nyo, mag-add kayo ng 20 euro sa electricity. Pag sa house sharing kayo, no, mga Kribers. At sa tubig naman is 25 euro per head. So, dito naman sa bus card na pinakita ko, ito, is 70 euro po, mga Kribers, per month. Pag nag-bus card kayo. Pero kung yung workplace nyo naman, malapit lang, walking distance lang, pwede kayong hindi kumuha. At pag gusto nyong pumasyal, bili na lang kayo ng ticket per day. So, dito naman sa phone and wifi, yung phone number nyo, kasi nga, kailangan yung mayroong phone number dito eh. Yun po yung monthly kayo na. Sa akin kasi is 30 euro eh, per month. Yung unlimited nga. So, ikasama nyo yung wifi sa sharing nyo is 35 euro. So, sa grocery nyo mga Kribers, pag mag-isa kayo, I think malaki na yung 200 euro. Ipagpalagay lang natin na 200 euro yung yung expenses nyo sa grocery per month. So, pero kung madiskarte kayo, mamulot kayo ng lata, pangbigas yun, pangbili ng tinapay or gatas, pag halimbawa nagtrabaho kayo sa buffet, bibigyan kayo ng extra food, yung mga tira-tirang pagkain doon. So, makasave din, di ba? Kung makasave kayo ng at least 2 euro per day sa kain, malaking tulong na po yung mga Kribers. So, depende na po sa diskarte natin yan kung paano makatipid, no? So, kung i-total po natin yung mga Kribers is 800 euro po yung expenses, total expenses nyo per month. So, yung net income nyo sa 1,800 na gross income, bawasan po ng mga expenses. So, magiging 400 na lang po. Kasi 800 yung total expenses mo per month eh. So, magiging 400 ang maging net income nyo. So, yung 400 na, malaki-laki na rin po pag maipon nyo. So, yun po yung mga estimation ko, yung na-estimate ko na mga expenses dito. Pero, tulad ng sinabi ko, magdepende po yun sa inyo kung paano nyo i-handle yung paggastos ng pera dito, mga Kribers. So, yun po yung mga expenses natin dito. So, sana po may maitulong po ito na magbigay ng ideya at ma-inspired po kayo. Kasi kung basihan natin yung 90,000, bawasan po natin ang mga expenses natin na ganun. Mas maigi kumpara dito or i-compare natin sa ating bansa, mas okay dito, mga Kribers. May kikitain kayo ng ganyan na kasi ang maka-benefits niyan, lalo pag may pamilya kayo, may mga anak kayo, yung mga anak niyo, mga Kribers, pag napunta na po sila dito, pag andito na po sila, malaking tulong po yon yung government dito. Yung free tuition fee na lang at saka yung allowances na mayroong matanggap at saka yung free food sa school. Yun po yun, mga Kribers, ang benefits kung mayroong kayong anak. So, yun lang po yung ma-share ko, mga Kribers. At dito na po tayo nagtatapos sa ating episode na to at sana po makatulong po ito sa inyo
at ma-inspired po kayo mag-apply dito para sa Finland.